billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni E.S. Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Pakaingatan din ni Libiste ang mga lumalabas sa kanyang bibig, although ito ay totoong nanggaling dito. Kasi, bakit sinasabing pinag-iingat siya ng tarot? Maraming revelasyon ang lalabas. Marami ang taong alam naman nating maaapektuhan. Maaapektuhan ng mga, anong tawag dito? Ng mga sabi-sabi, ng mga, kumbaga para sa kanila ito isang napakalaking iskandalo na maaaring magdulot ng galit sa puso at manganib, kaya po nakataob, manganib at gumawa ng madahas na pamamaraan para sa kanya. So hindi lahat po ng kanyang sinasabi ay kinatutuwa ng mga taong involved. Kaya mag-ingat po siya. Mag-ingat, bakit? Baka dumating yung time na may masagasaan siya at siya ay mapunta sa hindi magandang sitwasyon at mapahamak. Although, ang puso't isip niya, sa totoo lang po, paniniwalaan natin, siya ay makamasa. I mean, kaya makamasa, ang gusto niya ilabas lahat ng alam niya. Which, yun ang pamamaraan niya to destroy and stop the corruption. Eventually, marami nga po siyang sinasagasaan. So,
people noticed, they doing something to stop those allegation o rumors o kwento na hawak ni Sir Libiste. Pero paniwalaan nyo po't hindi, sa 100%, kaya nakatayo po ito na anghel, tapos nababahiran ng politika, almost 80% po ang tumpak at totoo. May pagka-weird lang po talaga si Sir Libiste kasi he is so smart. And learning from the birth life of Libiste, mayaman na siya eh. He don't need too much money. What he wanted really is to share the opportunity kasi nakita niya na corruption talaga ang problema ng Pilipinas. So malinis po ang intention niya, but people also nagdadalawang isip sa mga hawak niya na papeles. Ayan no, nagdadalawang isip. Pero ilalaban po niya to kasi alam niyang 80% of these are correct. Kahit nga po maapektuhan ang sarili niyang pamilya eh. Kasi ito ay isang pamilya na ilalaban siya at ilalaban niya, kaso maraming aligasyon, kaya kailangan din niyang proteksyonan ang kanyang sarili. And for the people of the Philippines, handa talaga siyang magpakamatay. Kaya nakatalikod siya, para siyang si Rizal. Handa siyang magpakamatay para isiwalat niya ang lahat ng hawak niyang ebidensya. At napakarami po niyang hawak. 1, 2, 3. 3 mukha ng korupsyon. Bakit sinabing 3 mukha ng korupsyon? Yung una, isiniwalat na po niya. Meron pa po siyang isa pang hawak at meron pang isa na mas matindi. So, isa pa lang pala ang sinisiwalat niya. Mayroon pa siyang 2 pang isisiwalat na katiwalian. And lahat po yun ay with evidence. At ang masakit, dawit-dawit na to. Lahat ng nakaupo, mula baba hanggang sa taas, dawit-dawit na po ito. Naku, ang dami po niyang lilinisin. Para siyang naglilinis, para siyang isang basurero na ang gusto niya malinis lahat yung alam niya na nandun ang pinakamatitinding singaw ng kabuktutan. At ito ay susuportahan ng kanyang ina. Yan. At kahit ang kanyang ina ay nabibigla. Actually, ito po ay nanay and anak. Mismo ang sarili niyang ina nabibigla sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng revelasyong nilalabas ni Sir Libiste. Kasi wala siyang kaalam-alam sa sitwasyon, tapos bigla na lang ganun pala kasinsero ang anak niya sa pagsisilbi. But, pakaingatan niyo po kasi may danger po sa life niya. And I tell you po, may isang malaking sangay ng gobyerno na hindi taga rito ang susuporta sa 2 batang katipunero ng Pilipinas. Katipunero ng tawag eh, kasi halos they fighting their own life. Si Libiste at may isa pang malaking katuwang natutulong para mabungkal yung hawak niyang mga papeles. Mag-ingat po, sir. Ang iyong hangarin ay mabuti, pero delikado. Ako po'y tagabasa lang ng tarot. Wala akong kinakampihan. Nakita lang po ng tarot doon na 80% of your evidence are facts, truth, and reliable. So, sinasabi ko po sa inyo, mag-ingat po kayo.
marami kayong masasagasaan. Pero maniwala po kayong marami ang magmamahal sa inyo. Lalo na't ang ipinaglalaban nyo po ay ang mga tao na kumbaga naloko or nakorupsyonan ang taong bayan. So, naniniwala talaga ako na may Katipunero pa ngayong panahon na to sa bagong rehiyon, yon. At ikaw ay isa doon. Maaring nandun ka sa matatalinong Katipunero noon na may kaya sa buhay. You are being reincarnated. Ayan po. A white reincarnated ng isang tao, isang lalaki na may katungkulan na pinagpalit ang yaman para sa kanyang pagmamahal sa inang bayan. Ito po yan. Ikaw yan noon. At ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ganong sitwasyon. Ina-active mo. And masaya ka sa ginagawa mo, although mapanganib. At ikaw ito ngayon. Hawak mo ang salapi, hawak mo ang katanyagan, hawak mo ang pagkailala, pero nakita mo ang lungkot mo kasi ang gusto mo maisiwalat ang dapat maisiwalat, mailabas ang dapat mailabas at malinis at makatulong sa isang taong alam mong walang kasalanan pero nakulong. Ayan po yan. Ikaw yan. Ito yung gusto mong hangarin. So, yun po ang nakita ng ating tarot kay Sir Libiste. Isa kang lumang Katipunero na bayani na may kaya pero isinakripisyo ang lahat. Yun ang nakita ko sa huling tarot. So, sana po ay bilang bagong reincarnation ng taong yun, sana makamtan mo naman ay ang buhay na ligtas. At lagi po nating tatandaan sa lahat na nangyayari sa ating buhay, there is always God watching us. He is the best, He is the strongest, and He is the law. Always remember, God sent miracle every day. Salamat po.